Magandang araw! Ang paaralang elementarya ng Tuklong ay patuloy na isinasaalang-alang ang paghahatid ng kaalaman at pagkatuto ng mga mag-aaral sa kabila ng pandemyang ating kinakaharap. Dahil dito, ang pamunuan ay hindi nagsasawang mag-isip at magsagawa ng mga programa para sa ikauunlad ng kakayahan ng mga mag-aaral lalo na sa larangan ng pagbabasa. Kaugnay ng programang Gabay, Galing sa Pagbabasa, Yakang-Yaka ay inilulunsad din ng paaralan ang programang Okay sa Tuklong, Online Kwentuhan. Ito rin ay isang gawain bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Ang programa Okay sa Tuklong, Online Kwentuhan ay hammo at ginawang inspirasyon ang programa ng Imus City Public Library na online kwentuhan. Ang Okay sa Tuklong ay naglalayong patuloy na mabigyan ng panibagong kaalaman ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagkukwento. Maibabatid sa kanila ang kahalagahan ng pagbabasa at ang mga mensaheng nakapaloob sa bawat kwentong kanilang mapapakinggan at mapapanood. Mapukaw ang kanilang interes at sa kalaunan ay mahikayat sila na makapagbahagi rin ng kanilang sariling kwento, lalo na ang mga mag-aaral na higit na nangangailangan ng gabay. Ang Okay sa Tuklong, Online Kwentuhan ay mapapanood tuwing araw ng Biyernes, ganap na ika-7 ng gabi sa ating Facebook page. Kaya naman sa mga minamahal nating mga mag-aaral, mga magulang, mga tagapangalaga, halina't sama-sama nating panoorin ang Okay sa Tuklong, Online Kwentuhan. Sa pagsisimula ng ating programa, ako ay may ilang katanungan sa inyo. Mga bata, paano ninyo pinangangalagaan ang inyong mga ngipin? Naranasan nyo na bang sumakit ang inyong mga ngipin? Pumunta na ba kayo sa dentista? Mga bata, ang ating mga ngipin, tulad ng ibang bahagi ng ating katawan, ay regalo ng Diyos sa atin, kaya dapat natin itong pangalagaan at ingatan. May kaugnayan dyan ang kwentong ating mapapanood ngayong araw. Halina mga bata, sama-sama nating panoorin ang kwentong hatid sa atin ng ating ever-supportive at minamahal na City Librarian ng Imus City Public Library. Pero bago yan, kilalanin muna natin ang ating tagapagkwento. Ma'am Rosena Vicente Roman, RL, works at the City Government of Imus as a City Librarian for 29 years. She has liberated the Imus City Public Library from its traditional service of lending physical books to implementing modern and innovative programs and services responsive to the needs of the community. Among those programs and services that made great impact in the community are the much-awaited Kwentuhan na sa Plaza, Mga Bata, Tara Na, which is started March 2016 and was transitioned into online kwentuhan when children cannot go at the city plaza because of pandemic. The digital literacy training for various sectors in the community and the summer reading program for kids. With various innovative programs and services, she was able to champion the City Public Library as the 2021 Most Innovative Public Library Inclusive Programs and Services category in the 2021 Gawad Parangal sa natatanging tagapagsiwa at tagapaglingkod ng pampublikong aglatan given by the National Library of the Philippines. Virtual awarding ceremony will be on August 25, 2021. Third place, 2018 Outstanding Public Library with the special programs and outreach services on malasakit to the different sectors in the community given by the National Library of the Philippines on November 28, 2018.
Most innovative library in the Philippines in digital literacy services given by the Molave Development Foundation Incorporation under Beyond Access Program on March 16, 2017 at Apple View Hotel, Davao City. Even with the effects of the COVID-19 pandemic, which locked us up in our homes, she continues to ponder various programs and services even when the physical library is closed. She was able to transition some of the library's programs and services such as online kwentuhan when children cannot go to the city plaza but can watch the storytelling programs with moral values online. She has also initiated the virtual launching of the city's online reference service called I'm Cora, which stands for Imo City Online Reference Assistance, where everyone can access the library's resources at the comfort of their homes. She never stops planning, formulating, and implementing modern and innovative programs and services that promote learning and literacy and develop the intellectual growth of the Imuseños. Truly, her passion to serve the community and her leadership in providing excellent service to the community made Imo City Public Library as one of the prides of the city government of Imus. Mga bata, ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang ating tagapagkwento ngayong araw, ang ating City Librarian, Ma'am Rosena Vicente Roman, RL. Hello mga bata! Kamusta na kayo? Ako nga pala si Ate Rose, ang inyong tagapagkwento ngayong Biyernes. Mga bata, kumpleto pa ba ang inyong ngipin? Patingin nga. Sige nga, ngiti nga sandali. At nang makita kung sino ang bungi. Naranasan nyo na bang sumakit ang inyong mga ngipin? Nagpunta na ba kayo sa dentista at binunot ito? Tungkol dyan ang ating kwento ngayong Biyernes. Ang pamagat ng aking kwento ay... May bukbok ang ngipin ni Ani. Kwento ito ni Dr. Luis Pigat Maitan at iginuhit naman ni Jason Moss. Tena mga bata, simulan na natin. Aray! Aray ko! Halos umiyak si Ani dahil masakit na masakit ang kanyang ngipin. Ngayon lang nangyari ito sa kanya. Buong maghapon tuloy ay hawak-hawak niya ang kanyang nananakit na panga. Sinilip niya ang kanyang ngipin sa harap ng salamin at talagang nandiri siya sa kanyang nakita. Ang itim-itim ng ngipin niya. Kaya siguro ang sakit-sakit ng ngipin ko. Sa isip-isip niya. Nang hapong yon, matamlay siyang sumalubong sa kanyang tatay at nanay na kagagaling sa opisina. Hindi nga niya halos ginalaw yung pasalubong nila na ensaymada. Ang hilig-hilig mo kasi sa candy, tingnan mo, may butas ang ngipin mo. Kinain yan ng bukbok. Sabi ni Nanay Lynn, matapos marinig ang problema ni Ani. Huwag candy ang sisihin mo, mahal. Ang totoo, tamad magsipilyo ang anak natin. Tugon ni Tatay Bio. Oo nga, bukas ng umaga, sasamahan ko si Ani sa dentista. Sabi ni Nanay. Dentista? Hindi makapaniwala si Ani sa kanyang narinig. Takot na takot siya sa mga dentista. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Para kasi sa kanya, ang mga dentista ay nagpaparusa sa mga bata. Parang mga kontrabida sa cartoons. Oo, Ani, patitingnan natin sa dentista ang ngipin mo. Kung bulok na yan, baka kailangan ng bunutin.
Ay, naku po, nanay. Ayoko pong pumunta sa dentista. Iyak ni Ani. Ani, huwag matigas ang ulo. Ang mga dentista ay kaibigan ng mga ngipin natin. Basta po, ayoko po, nanay. Baka mamaya lang po, wala nang sakit ang ngipin ko. Oh, ayan ka na naman. Ipinipilit mo na naman ang gusto mo. Di ba, lagi naming sinasabi ng tatay mo na magsipilyo ka pagkatapos kumain? Ang hilig mo pa naman sa candy. Alam mo bang abalang-abala ang bakterya kapag may naiiwang asukal sa ngipin mo? Nabalisa si Ani. Hindi talaga siya papayag na pumunta sa dentista. Pagdating ng hapon, pinilit niyang maging masaya. Niyaya niya ang mga kalaro, sina Nina at Joshua sa kanilang bahay. Nagtaguan sila, nagpiko, at naghabulan sa playground. Pero masakit pa rin ang ngipin niya. Naupo na lang siya sa isang sulok at nagmukmok. Bakit, Ani? May sakit ka ba? Tanong ng kanyang mga kalaro. Ang ngipin ko, ang sakit-sakit. Patingin nga. Oh, ayan no, Naku, Ani, sira na ang ngipin mo. Sabi ni Nina, ang best friend ni Ani. Sabi ng tiyo kong dentista, dahil daw yan sa bukbok. Kaya pala masakit. Ganoon ba? Oo, sabi ng tiyo ko, puro mikrobyo raw ang bukbok. Ano yun? Mikrobyo. Kinakain ng mikrobyo ang ngipin natin at gumagawa ng butas papasok sa loob. Dapat pumunta ka na sa dentista. Ha? Dentista? Muli na namang kinilabutan si Ani pagkarinig sa salitang dentista. Ang tingin niya kasi sa mga dentista ay, parang monster. Ano nga ba ang itatawag mo sa taong may hawak na plais at nambubunot ng ngipin? Oo, kaibigan ng mga bata ang mga dentista. Nilalabanan ng mga dentista ang mga mikrobyo sa ngipin natin. Alam mo, Ani, may sirang ngipin din ako noon. Talaga? Oo. O, tingnan mo, Ito yung bungi ko, Diyan dati nakatubo ang ngipin kong may bukbok. Kailangan ko talaga noon maging matapang. Nang gabing yon, hindi makatulog si Ani. Masakit pa rin ang ngipin niya. Nanalangin siya na sana'y maalis ang sakit ng ngipin niya. Sinilip niya ulit ang kanyang ngipin sa salamin. Puro bukbok nga. At naalala niya ang sinabi ni Nanay Lynn. Ani, kung hindi ka pa pupunta sa dentista, baka mahawa pa ang iba pang ngipin mo. Kinabukasan, pagkagising, agad pinakiramdaman ni Ani ang kanyang ngipin. Parang wala na yatang sakit. Pero matamlay pa rin ang kanyang pakiramdam. Hindi siya bumangon sa kama. Ayaw rin niyang kumain ng almusal. Ayaw din niyang maglaro. Anak, bumangon ka na at pupunta tayo sa dentista. Bati ng kanyang nanay. Kinabahan na naman si Ani. Nanay, parang magaling na po yata ang ngipin ko. Hindi na po masakit Pangangatwiran niya. Pero kailangan pa ring tingnan ng dentista ang ngipin mo. Pag hinayaan mo na may sira yan, sasakit na naman ulit. Baka lagyan niya ng pasta ng dentista. O kung sira na talaga, bubunutin na niya. Halika na anak, bilisan mo na at pupunta na tayo sa dentista.
Pinilit ni Ani na huwag umiyak. Alam ni Tatay Bio ang nararamdaman ng anak. Natatakot ka ba sa dentista, anak? Maamong tanong nito. Medyo po, singhot ni Ani. Kasi po, baka masakit pag binulot ng dentista ang ngipin ko. Konting sakit lang yon, anak. At di yun magtatagal. At saka, mas masakit pa sa bunot ang makirot ng ngipin. Totoo yan, Ani. Hindi magtatagal ang sakit ng ngipin mo. At pag nawala na yan, lagi naming ipapaalala sa iyo na magsipilyo pagkatapos kumain para hindi na masira ang ngipin mo. Dagdag ni Nanay Lynn. Sa wakas, ay napapayag din nila si Ani. At saka naisip din ng munting bata, kung si Nina nga, kayang-kaya maging matapang. Kayang-kaya ko rin na maging matapang. Maganda ang loob ng klinika ni Dr. De Leon. May mga laruang nakabitin sa kisame. Marami ring larawan ng mga hayop na nakadikit sa dingding na panay nakangiti. May matching, may kuneho, may hippopotamus. Parang niningitian si Ani. Nagulat si Ani dahil mabait naman pala ang dentista. Sumisipol-sipol pa nga ito. Hindi parang monster. Si Dr. De Leon ay isang dentista na laging nakangiti. Ang gaganda ng kanyang mga ngipin. Puting-puti. Ito ba si Ani? Naku, ang cute na bata, sabi ni Dr. De Leon. At iniupo niya si Ani sa dental chair. Okay ka ba, Ani? Tanong ni Dr. De Leon. Opo, di po ba ako malulula sa silyang ito? Biniro ni Dr. De Leon si Ani. Alam mo, yung ibang bata ay nagbabayad pa para makaupo lang dito. Itinaas niya si Ani ng mataas na mataas at pagkatapos ay ibinaba ng kaunti. Unti-unting nawala ang takot ni Ani. Maya-maya pa'y nilagyan na siya ni Dr. De Leon ng bib sa leeg. Para hindi marumihan na maganda mong damit o kaya'y ako. Ipinakita sa kanya ng dentista ang mga instrumentong gagamitin. O tingnan mo ito, may maliit na salaming bilog sa dulo. Ipapasok natin ito sa bibig mo para kitang-kita natin ang iyong mga ngipin. Tiningnang mabuti ni Dr. De Leon ang lahat ng ngipin ni Ani. Kailangang bunutin na natin ang ngipin mo, Ani. Sinira na kasi ito ng bukbok. Ngayon, para hindi ka masaktan, patutulugin natin ang iyong ngipin. Kung tulog na ang iyong ngipin, hindi na magiging masakit kapag binunot natin. Paliwanag ni Dr. De Leon. Po? Sige po. Gusto ko pong patulugin muna ang aking ngipin. Sagot ni Ani. Pero muling kinabahan si Ani nang makita ang injection. O heto, mayroon tayong sleeping juice para sa ngipin mo. Sleeping juice? Paano po iinumin ito ng ngipin ko? Ito ang straw para sa sleeping juice. Sabay turo ni Dr. De Leon sa karayom na nakakabit sa heringgilya na may lamang anesthesia. Paiinumin na natin ngayon ang sirang ngipin mo para makatulog ito. Baka masakit. Makakaramdam ka ng sakit mula sa injection. Pero madaling mawawala ito. Okay? Now, open your mouth.
Ah! Ngumanga ng mabuti si Ani habang pinaiinom ni Dr. De Leon ng pampatulog ang kanyang ngipin. Maya-maya pa'y wala nang nararamdamang kirot si Ani. Siguro nakatulog na ang ngipin kong bulok, sabi niya. Habang nakapikit ang mga mata, naalala ni Ani ang kanyang alagang pusang si Puchi. Naalala rin niya nang maglibot sila ni tatay at nanay sa Manila Zoo. At nang magpiknik sila sa park. Nang unang sumakay siya sa eroplano papuntang Iloilo. At nang bumili siya ng malaking cotton candy sa karnabal. Parang nakita pa nga niya ang kanyang lolo at lola sa probinsya. Maya-maya pa ay tinapik ni Dr. De Leon si Ani. Tapos na, Ani. Mabilis lang po pala, sabi ni Ani habang pinakikiramdaman ang gilagid. Ipinakita sa kanya ni Dr. De Leon ang nabunot na ngipin. Ang dami palang butas ng ngipin ko. Ganyan ang ginagawa ng bukbok sa ngipin. At pag nasira ang mga ngipin mo, madali kang dadapuan ng kung ano-anong sakit. Kaya, lagi kang magsipilyo para mapangalagaan ang iyong ngipin at kalusugan. Alam mo, Ani, ang ating ngipin, tulad ng ibang bahagi ng ating katawan, ay regalo sa atin ng Diyos. Kaya, dapat nating alagaan itong mabuti. Babawasan ko na po ba ang mga candy tulad po ng sabi ni nanay? Tama. At kailan mo ulit ako dadalawin, Ani? Nakangiting tanong ni Dr. De Leon. Nagustuhan na ni Ani ang dentista, pero nahihiya siya, kaya sunod-sunod na tango lamang ang naging tugon niya. Sa susunod, Ani, aalisin naman natin ang ibang tartar sa ngipin mo kapag nilinis na natin ito. Dagdag ni Dr. De Leon. Dok, maaari po bang schedule nyo rin kami? Balak po naming magpa-cleaning na mag-asawa ng aming ngipin sa susunod na linggo, sabi ni Nanay Lynn. Bago bumaba si Ani sa dental chair, may ipinakitang kahon si Dr. De Leon. Punong-puno ito ng kung ano-anong makukulay na bagay. O Ani, pumili ka ng isang laruan. Premyo mo yan dahil ang tapang mo kanina. Bagong toy po para sa akin. Salamat po. Palabas na lamang sila nang bumulong pa si Ani kay Dr. De Leon. Nakangiting ibinigay ng dentista ang hiningi ng bata. Mga bata, sa palagay nyo, ano kaya ang hiningi ni Ani kay Dr. De Leon? Tingnan natin kung ano. Bakit anak? Aanhin mo ba yung bulok mong ngipin? Tanong ni tatay nang sinundo nito sina Ani at nanay. Itatago ko po, tatay, para hindi ko po makalimutang magsipilyo. Sabay kindat at ngiti ni Ani. At diyan nagtatapos ang ating kwento na may pamagat na, ay, may bukbok ang ngipin ni Ani. Nagustuhan nyo ba mga bata ang ating kwento? Ang ganda ng ating kwento ngayon, hindi ba? Mayroon ba kayong napulot na aral sa kwentong ito? Tama. Ang ating mga ngipin, tulad ng ibang bahagi ng ating katawan, ay regalo sa atin ng Diyos. Kaya dapat nating alagaan ito ng mabuti, sapagkat bahagi ito ng pagiging malusog natin. Mga bata, paano nyo ba inaalagaan ang inyong mga ngipin? Tama. Kumain ng mga masusustansyang pagkain na mayaman sa calcium tulad ng pechay,
broccoli, talbos ng kamote, keso, at tokwa. Ugaliin natin na uminom araw-araw ng gatas sapagkat ang gatas ay mayaman sa calcium. Palagi tayong magsipilyo pagkatapos kumain. Magpasama sa iyong nanay o tatay sa dentista para sa isang dental check-up. Titingnan at lilinisin ng dentista ang iyong mga ngipin. Sana ay may napulot kayong aral mula sa ating kwento ngayong Biyernes. At mga bata, kapag okay tayo sa pagbabasa, tunay na may pag-asa sa panahon ng pandemya. Sa pakikinig sa kwento, tayo ay matututo. Kaya mag-online kwentuhan na. Okay? Okay.